Ang kwento ni Solomon ay medyo malungkot. Isa sa mga pagkabigo sa Biblia nang si Solomon ay dumating sa trono, marahil kasing bata pa ng 20, ay nagkaroon siya ng malaking pangako at nabigyan ng magandang pagkakataon, subalit ang huling ulat ng buhay ni Solomon ay isang pagkabigo. Ang paghahari ni Haring Solomon, nagsimula siyang mangako. Idineklara siyang hari ng kanyang ama. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay kapayapaan. Siya ay anak ni David at nagkaroon siya ng isa sa mga kalunos-lunos na bunga ng isang. Ang web of sin ay ang pagkamatay ng kanyang unang anak na si Solomon, ang pangalawang anak, kaya't ipinanganak siya sa isang pamilya na pinahahalagahan ang pagpapatawad, na maaring nakinabang ka sa kaalaman ng iyong mga magulang tungkol sa Panginoong Solomon. Sa harap na hanay na nanonood, habang ang kanyang mga nakatatandang kapatid na sina Amin at Absalom ay nagdulot ng kalituhan, habang si David ay ang kanyang kapatid na si Adonias ay nagpahayag ng kanyang sarili bilang hari. Ang mabilis na pagkilos nina Propeta Nathan at Bathsheba ay nagpatibay sa pag-angkin ni Solomon sa trono. Naging hari si Solomon. Ang kaniyang ama ay nagbigay ng talumpati sa pamamaalam sa isa Hari, Kabanata 1-4. Nang malapit na ang panahon ng kamatayan ni David, nag-utos siya kay Solomon, na kaniyang anak, "Ako ay lalakad sa daan ng buong lupa," ang sabi niya. "Magpakalakas ka at kumilos bilang isang tao. Sundin mo ang hinihingi ng Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa pagsunod sa Kanya, at sundin ang Kanyang mga utos. At ipag-utos mo ang iyong mga kautusan at mga tuntunin ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises. Gawin mo ito upang ikaw ay umunlad sa anumang iyong gagawin at saan ka man pumunta, at upang matupad ng Panginoon ang kanyang pangako sa akin, kung ang iyong mga inapo ay sumunod sa kanilang pamumuhay, at paglakad sa harap ko ng buong puso at kaluluwa, ay hinding-hindi ka magkukulang na magkaroon ng kahalili sa trono ng Israel. Binigyan ka ng iyong ama ng isang talumpating pamamaalam kung saan siya ay karaniwang nagsabi ng huray. Sa Panginoon, anong bait na payo para sa batang si Solomon. Lumilitaw na sinunod niya ang payong ito sa isa Hari 3:3. Mahal ni Solomon ang Panginoon at lumakad sa mga utos ni David na kanyang ama, maliban na siya ay naghain at nagsunog ng insenso sa matataas na dako. Ang puso ni Solomon ay nakatuon sa Panginoon sa yugtong ito ng kanyang buhay. Sa isang panaginip, nagpakita ang Diyos kay Solomon sa Gibeon. Ang Panginoon ay nagpakita kay Solomon sa gabi sa isang panaginip at sinabi, "Hingin mo sa akin ang anumang nais mo, at ibibigay ko sa iyo." Madalas siyang nakipag-usap sa mga Israelita sa pamamagitan ng mga panaginip sa Lumang Tipan. Ngayon ang Diyos ay pangunahing nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na Panginoong Jesus, ang buhay na salita gaya ng ipinahayag sa mga banal na kasulatan. Ang nakasulat na salita sa Hebreo 1:1. Ang Diyos na sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan ay nagsalita noong nakaraan sa mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Sinabi ng Panginoon kay Solomon, "Itanong ano ang ibibigay ko sa iyo." Binibigyan ng Diyos si Solomon ng isang blankong tsek at sinasabi, "Punan ang anumang gusto mo." Paano kung ginising ka ng Panginoon ngayong gabi at sinabing, "Tanungin mo ako kung ano ang gusto mo," ano ang sasabihin mo? Ang iyong matapat na sagot ay magbubunyag ng maraming tungkol sa iyo. Isaalang-alang ang lahat ng maaring hilingin ni Solomon. Ngunit pansinin ang sinabi ni Solomon. Nanalangin siya sa Diyos para sa karunungan upang siya ay maging hari na kailangan niya. Natuwa ang Diyos sa sagot ni Solomon. Bilang sagot sa panalangin, si Solomon ang naging pinakamatalinong tao na nabuhay kailanman. Naging isa din siya sa pinakamayayamang tao sa kasaysayan sa unang mga hari, 3:7-15. Ngayon Panginoon kong Diyos, ginawa mong hari ang iyong lingkod bilang kahalili ng aking amang si David. Ngunit ako ay isang maliit na bata at hindi ko alam kung paano gampanan ang aking mga tungkulin. Narito ang iyong lingkod. Sa gitna ng mga taong pinili mo ang isang bayang napakadakila upang mabilang o kaya'y mabibilang kung magkagayon, ay bigyan mo ang iyong lingkod ng isang maunawaing puso upang pamahalaan ang tama at mali para sa kung sino ang may kakayahang magbigay nitong dakilang bayang ito sa iyong Panginoon. Natuwa siya na hiniling ito ni Solomon. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos sa kanya, "Yamang humingi ka ng kaunawaan sa pangangasiwa ng katarungan, sa halip na mahabang buhay, kayamanan para sa iyong sarili, o kamatayan ng iyong mga kaaway, gagawin ko ang iyong hiniling. Bibigyan kita ng karunungan at pag-unawa, upang hindi kailanman nagkaroon ng katulad mo, ni magkakaroon ng higit pa. Ibibigay ko sa iyo ang hindi mo hiniling,
kapwa kayamanan at karangalan, upang sa buong buhay mo ay hindi ka mapapantayan. Sa gitna ng mga hari at kung lalakad kayo sa pagsunod sa akin, at tutuparin ang aking mga utos at utos. Tulad ng ginawa ni David na kanyang ama ay bibigyan ko siya ng mahabang buhay pagkatapos ay nagising si Solomon at napagtanto na ito ay isang panaginip si Solomon ay isang dakilang hari at isang mahusay na tagapangasiwa ay itinayo niya ang maringal na templo na naisip ng kanyang ama noong ika-40 taon pagkaalis ng mga Israelita. Ang Ehipto noong ika-4 na taon ng paghahari ni Solomon sa Israel sa buwan ng Ziv o sa ikalawang buwan ay sinimulan niyang itayo ang templo ng Panginoon. Ang templong itinayo ni Haring Solomon para sa Panginoon ay 60 siko ang haba, 20 ang lapad at 30 ang taas. Ang portiko sa harap ng pangunahing templo ng templo ay ang lapad ng templo, ibig sabihin 20 siko, at umaabot ng 10 siko sa harap ng templo. Iniutos ni Solomon na gumawa ng makikitid at matataas na bintana sa mga dingding ng templo, sa paligid ng mga dingding ng pangunahing templo at sa loob ng santuwaryo. Nagtayo siya ng istruktura sa paligid ng ang gusali kung saan may mga gilid na silid. Ang pinakamababang palapag ay 5 siko ang lapad sa gitnang palapag na 6 na siko, at ang ikatlong 7 ay gumawa siya ng mga protrusions sa paligid ng labas ng templo upang walang maipasok sa mga dingding ng templo sa pagtatayo ng templo. Blocks quarry carvings lang ang ginamit at walang martilyo, pait o anumang kagamitang bakal ang narinig sa site ng templo habang ginagawa ito. Sa pinakamababang palapag ay nasa timog na bahagi ng templo ang isang hagdanan patungo sa gitnang palapag at mula roon hanggang sa ikatlo, kaya itinayo niya ang templo at natapos ito sa pamamagitan ng pagtakip dito ng mga biga at mga tabla na sedro at ginawa ang mga silid sa gilid sa tabi ng templo ay ang taas ng bawat isa ay 5 siko at ang mga ito ay nakadikit sa templo. Sa pamamagitan ng mga biga ni Cedar, nag-alay si Solomon ng isang kahangahangang panalangin ng pag-alay na pakagandang. Simula sa mga hari kabanata, 8 mga bersikulo, 22 hanggang 53 noon. Tumayo si Solomon sa harap ng altar ng Panginoon sa harap ng buong kapisanan ng Israel. Itinaas niya ang kanyang mga kamay sa langit at sinabi, Panginoon, Diyos ng Israel, walang Diyos na katulad mo sa langit sa itaas o sa lupa sa ibaba. Ikaw na tumutupad sa iyong tipan ng pag-ibig sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng buong puso. Iyong tinupad ang iyong pangako sa iyong lingkod. David na aking ama, nangako ka sa iyong bibig at tinupad mo sa pamamagitan ng iyong kamay. Gaya ngayon, Panginoon, ang Diyos ng Israel, tuparin mo sa iyong lingkod. David na aking ama, ang mga pangakong binitiwan mo sa kanya nang sabihin mong hindi ka magkukulang na magkakaroon ng kahalili na maupo sa harapan ko sa trono ng Israel, kung ang iyong mga inapo lamang ay mag-ingat sa lahat ng kanilang gagawin, upang lumakad sa harapan ko ng tapat gaya ng ginawa mo at hanggang ngayon. Diyos ng Israel, maging totoo nawa ang iyong salita na iyong ipinangako sa iyong lingkod na si David, na aking ama, ngunit ang Diyos ay tunay na tatahan sa lupa ang langit, kahit na ang pinakamataas na langit ay hindi magtataglay nito. Ang templong ito na aking itinayo, gayunpaman, isaalang-alang ang pagsusumamo at paghingi ng awa ng iyong lingkod. Panginoon kong Diyos, dinggin mo ang daing at panalangin na ginagawa ng iyong lingkod sa harap mo ngayon. Naway madilat ang iyong mga mata sa templong ito, araw at gabi, sa lugar na ito na iyong sinabi, ang aking pangalan ay naroroon, upang iyong marinig ang panalangin na idinadalangin ng iyong lingkod na nakaharap sa dakong ito. Dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel, kapag nananalangin sila patungo sa lugar na ito. Nakikinig essay. Ang langit ang iyong tahanan at kapag narinig mong magpatawad, kapag may nanakit sa kanyang kapwa at napipilitang manumpa ng isang panunumpa at sila'y pumupunta at nanunumpa sa harap ng iyong altar sa templong ito. Pagkatapos ay pakinggan mo mula sa langit at humatol sa iyong mga lingkod na hinahatulan ang nagkasala na nagdadala sa kanyang ulo kung ano ang kanyang ginawa at pag-angkin sa walang sala ayon sa kanyang kawalang kasalanan. Ang pag-unlad ng kasalanan ni Solomon ay minarkahan ng 2 malalaking pagkakamali sa mga hari, Kabanata 11 verse 1. Si Haring Solomon, gayunpaman, ay nagmahal ng maraming dayuhang babae, bukod pa sa anak ni Paraon, mga Moabita, Ammonita, Sidonyo at iba pang dayuhang babae. Ang mga pag-asawang ito ay kadalasang nagsasangkot ng mga alyansa sa politika. Ngunit maliwanag na ang imoralidad ay isang salik din sa 1,000 kababaihan
na nag-agawan para sa kanyang atensyon. Isipin ang sorpresa kapag nagpakita ang lahat ng mga biyenan. Ang halimbawa ni Solomon ay nag-ambag sa isang kultura ng imoralidad sa kaharian. Siya ay may 700 maharlikang asawa at 300 babae. Habang tumatanda si Solomon, ibinaling ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. Ang kanyang puso ay hindi na natiling ganap na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Bumaling siya kay Astoret, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Molech, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Kaya, si Solomon ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, hindi lubusang sumunod sa Panginoon tulad ng kanyang amang si David. Sa isang burol sa silangan ng Jerusalem, si Solomon ay nagtayo ng isang mataas na lugar para sa kasuklam-suklam na Diyos ng Moab at para kay Molech na kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Dinala ng mga babaeng ito ang kanilang mga Diyos at iginiit na makilahok si Solomon sa mga paganong ritual, na marami sa mga ito ay sensual. Kalikasan ang lahat ng ito ay ginawa sa ngalan ng pagpaparaya, ngunit nagdala ito ng idolatria sa puso ng bansang bayan ng Diyos at umakay palayo sa puso ng hari ng Diyos noon. Nagtayo si Solomon ng isang dambana para kay Chemos, ang kasuklam-suklam na bagay ng Moab, sa burol sa silangan ng Jerusalem, at kay Molech, ang kasuklam-suklam na mga tao ng mga Ammon. Gayon din ang ginawa niya sa lahat ng asawa niyang dayuhan na nagsunog ng insenso at naghain sa kanilang mga Diyos. Kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon dahil ang kanyang puso ay humiwalay sa Panginoon, ang Diyos ng Israel, na nagpakita sa kanya ng 2 beses at nagbabala sa kanya laban sa pagsunod sa ibang mga Diyos. Gayunpaman, siya. Sinunod niya ang iniutos ng Panginoon, kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, kung bakit mo ginawa ito at hindi mo iningatan ang aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo, tiyak na agawin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko ito sa kanyang lingkod, gayunpaman ay aking gagawin. Huwag mong gawin ito sa panahon ng kaniyang mga araw alang-alang sa kaniyang amang si David. Agawin ko ang kaharian sa kamay ng kaniyang anak. Gayunpaman hindi ko agawin ang buong kaharian. Bibigyan ko ng isang lipi ang kaniyang anak alang-alang sa aking lingkod na si David at alang-alang sa ng Jerusalem. Ang Panginoon na aking pinili ay nagbangon ng isang kalaban-laban kay Solomon, si Hadad na Edomita, na isang inapo ng hari ng Edom. Ang mga pagkakamali ni Solomon ay nagbunga ng pagdurusa sa kanyang mga huling taon. Nagsimulang magbangon ang Diyos ng mga kaaway laban kay Solomon at nagbangon din ng isa pang kalaban, si Rezon, anak ni Eliada, na tumakas mula sa kanyang Panginoon, si Hadadezer, na hari ng Zoba, nang talunin ni David ang hukbo ni Zoba. Pagkatapos ay nagtipon si Rezon ng isang grupo ng mga lalaki sa paligid niya at naging pinuno nila. Pumunta sila sa Damascus kung saan sila nanirahan at kinuha ang kontrol. Si Rezon ay isang kalaban ng Israel. Habang si Solomon ay nabubuhay na nagdaragdag sa mga problemang dulot ng Adad, kaya't si Rezon ay naghari sa Aram at nakipag-away sa Israel, gayon din si Jeroboam na anak ni Nebat na isa sa mga opisyal ni Solomon, na isang Ephraimite ng Zerd na ang ina ay isang balo na nagngangalang Zeruah, ay naghimagsik laban sa hari e nagtapos ang talambuhay ni Solomon sa mga hari. Kabanata 11 verses 40 at 1 hanggang 40. Upang malaman ang tungkol sa huling kabanata ng buhay ni Solomon, sumangguni tayo sa isa pang tala sa Biblia. Kung tungkol sa iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Solomon, kasama ang lahat ng ginawa niya at ang karunungan na ipinakita niya, hindi ba nakasulat ang mga iyon sa mga talaan ng mga gawa ni Solomon? Si Solomon ay naghari sa Jerusalem sa buong Israel sa loob ng 40 taon. Pagkatapos noon, namatay siya at inilibing sa lungsod ni David na kanyang ama. Ang kanyang anak na si Rehoboam ang humalili sa kanya bilang hari. Mga sanggunian sa awit ng mga awit, kawikaan at ang Ecclesiastes ay ang 3 aklat ng Biblia na isinulat ni Solomon na tiyak na napagtanto niya noong siya ay matanda na ang kanyang paghahari, ay bumagsak sa imoralidad at idolatria, naghihintay na lamang siyang mamatay at ipaliwanag sa Diyos kung ano ang isang walang kwentang buhay na kanyang pinangunahan. Ang Ecclesiastes ay naglalarawan kung ano ang buhay sa ilalim ng araw kapag wala kang kaugnayan sa lumikha ng araw. Sinabi sa atin ni Solomon sa Ecclesiastes ang lahat ng mga bagay na sinubukan niya sa paghahanap niya ng kaligayahan. Ang mga tao ay naghahanap pa rin ng parehong mga bagay ngayon. Sinubukan ni Solomon na matuto,
Ngunit natuklasan na posibleng magkaroon ng buong isip at walang laman na puso, gaya ng nakasulat sa Ecclesiastes 1:17. Kaya't sinubukan niyang libangin ang kanyang sarili, na sinasabi, "Halika, ngayon ay malugot kung susubukin ka upang malaman kung ano ang mabuti." Ngunit ito rin ay napatunayang walang kabuluhan. Ang kanyang palasyo ay napuno ng tawanan at mataas na kasiyahan. Kung ang sinuman ay nag-iisip na ang isang malaking partido ay ang daan sa kagalakan sa buhay, hindi pa rin nila naiintindihan ang tunay na kahulugan ng buhay. Awit 16 na bersikulo 11. Ipaalam mo sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay nakalulugod magpakailanman. Hindi ka makakatagpo ng tunay na kasiyahan hanggang sa makatagpo ka ng isang relasyon sa Diyos. Si Solomon ay nakaranas din ng marangyang kabanata 2-4. Ang kanilang kayamanan ay hindi makalkula. Ang ilan sa mga pinakakaaba-abang tao sa mundo ay ilan sa pinakamayaman sa mundo karangyaan. Hindi ito magdadala ng kagalakan. Sa Ecclesiastes 2, bersikulo 3-6. Sinubukan kong magpakasaya sa alak at ibinigay ang aking sarili sa kabaliwan, habang ginagabayan pa rin ako ng aking isip ng karunungan. Nais kong malaman kung ano ang mabuting gawin ng mga tao sa ilalim ng langit sa ilang araw ng kanilang buhay. Nagsagawa ako ng malalaking proyekto, nagtayo ako ng mga bahay para sa aking sarili, nagtanim ng mga ubasan, gumawa ng mga hardin at parke, at nagtanim ng lahat ng uri ng mga puno ng prutas sa mga ito. Nagtayo ako ng mga tangke ng tubig upang patubigan ang mga kagubatan ng mga punong kumikinang. Sinaliksik niya ang pagnanasa, ngunit walang pisikal na kasiyahan ang nagpasaya sa kanya. Ayon sa Ecclesiastes 2, bersikulo 8-11. Kumuha ako ng pilak at ginto para sa aking sarili, mga kayamanan ng mga hari at mga lalawigan. Kumuha ako ng mga mang-awit na lalaki at babae, at nasyahan din sa isang harem. Ako ay naging mas dakila sa kayamanan kaysa sinuman sa Jerusalem na nauna sa akin. Sa lahat ng ito, iningatan ko ang aking karunungan sa akin. Hindi ko itinanggi ang anumang naisin ng aking mga mata. Hindi ko tinanggihan ang aking puso. Walang kasiyahan ang puso ko ay natuwa sa lahat ng aking gawain, at iyon ang gantimpala sa lahat ng aking pagsisikap. Ngunit nang suriin ko ang lahat ng ginawa ng aking mga kamay, at kung ano ang aking pinaghirapan, upang makamit ang lahat ng ito, ay walang kabuluhan. Isang paghahabol sa hangin, ay walang gain under the sun. Naniniwala ako na mayroon tayong personal na patutuo ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes, na sa wakas ay natanto niya na ang tunay na pinagmumulan ng kasiyahan ay ang Panginoon. Ecclesiastes 12 versikulo 1. Alalahanin mo ang iyong may lalang sa mga araw ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw ng kahirapan, at ang mga taon ay dumarating na iyong sasabihin, "Wala akong nakikitang kasiyahan sa kanila." Panginoon, naway matuto kami sa buhay ni Solomon at sa kanyang mga pakikibaka. Binigyan mo siya, Panginoon, ng walang katulad na karunungan at pagkakataong maghari ng may katarungan at awa. Gayunpaman, kahit na sa harap ng mga kaloob na ito, naligaw siya at sumunod sa mga landas na hindi nagpaparangal sa iyong pangalan. Hayaang magsilbing aral sa atin ang halimbawang ito. Naway hanapin namin ang iyong mukha palagi at mamuhay ayon sa iyong mga utos. Tulungan mo kaming makapangyarihang Diyos na huwag maligaw sa mga tukso at makamundong pagnanasa na maaring magpapalayo sa aming mga puso mula sa iyo. Bigyan kami ng karunungan upang makilala ang mga panganib ng kasalanan at lakas upang labanan ang mga tuksong maaring lumitaw sa ating mga landas. Naway mabigyang inspirasyon tayo ng kwento ni Solomon upang maunawaan na ang tunay na kaligayahan at kasiyahan lamang matatagpuan sila sa iyo, at naway mamuhay kami sa paraang lagi nilang masasalamin ang iyong kaluwalhasyan at pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang nilalamang ito ay mahalaga sa iyo, hinihiling ko na suportahan mo ako sa iyong subscription upang magawa mo. Huwag palampasin ang alinman sa aming mga susunod na video na magkasama maaari naming maliwanagan ang higit pang mga isip at palawakin ang aming pangunawa. Salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalain ka ng Diyos.